Anong pakiramdam ng nakaratay at may nakakadiring sakit, Sir Edwin? At kaya nga pala ako nagpunta dito, ay may isang napakahalagang sekreto akong sasabihin sa'yo. Sandali, lalapit ako dyan at ibubulong ko sa'yo. Ha? Ano? Hayop kang babae ka! Huwag mo akong pinaglololoko! Oh, nagulat ka ba? Bakit naman kita lolokohin? Sinira mo ang buhay ko, kaya amanos na tayo! Taon 1978, Negros. Halos kalad ka rin ni Maring ang kanyang panganay na anak na si Celia na pumapalahaw ng iyak habang papasok ang dalawa sa malamansyon na bahay na may-ari ng malawak na tubuhan na pinaglilingkuran noon ng kanyang asawa. Mugtong-mugto na ang mga mata ng dalaga dahil sa sobrang pag-iyak. Sa galit nito sa anak ay sinampal niya ang pisngi ni Celia at pinagbantaan. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, at kapag may masama nangyari sa tatay mo, tatamaan ka talaga sa akin. Kaya umayos ka. Nay, huwag na po tayong tumuloy. Gagawin ko po ang lahat. Magtitinda ako ng kung ano-ano sa palengke. O kaya mamamasukan ako sa karinderya. Ayoko po talaga dito. Parang awa niyo na po, Nay. Tanga ka ba, ha? Kay Sir Edwin tayo may pagkakautang. Kaya dito tayo magbabayad. Ayoko po. Marami na po akong nababalitaan na kapag nagtrabaho dito sa mansyon, may nangyayaring hindi maganda. Pwes, huwag kang maniwala sa mga chismis na yan. Kailangan ng tatay mo ang gamot, kaya sa ayaw at sa gusto mo, dito ka magtatrabaho. Naiintindihan mo? Muli pa sanang sasaktan ni Maring ang kanyang anak, ngunit hindi niya na nagawa dahil paparating na ang mayordoma na sumenyas sa mag-ina na sumunod sa kanya. Habang papasok sa malawak na bakuran, impit na mga pag-iyak na lang ang tanging nagawa ni Celia dahil palihim siyang kinukurot ni Maring upang tumigil sa pag-iyak. Nang buksan ng mayordoma ang pintuan ng mansyon, halos malula ang mga mata ni Maring at Celia dahil sa lawak at ganda ng loob nito na napapalamutian ng mga mamahaling muebles. Lalong lumakas ang pagkabog ng dibdib ni Celia nang matanaw nila si Sir Edwin na hinihintay sila habang nakaupo sa sofa. Habang papalapit sina Maring at Celia sa kinaroroonan nito ay kay Celia nakatuon ang mga mata ng lalaki habang hinahagod ng tingin ang bata mula ulo hanggang paa. Hindi yun nakaligtas sa paningin ni Celia kung kaya't yumuko na lamang siya upang hindi niya makita ang muka ng lalaki. Magandang umaga po, Sir Edwin. Nandito na po kami ng anak ko gaya ng napag-usapan natin. Magandang umaga rin sa inyo. Maupo kayo, Maring. Ano nga pala ang pangalan ng maganda mong anak? Siya po si Celia, Sir Edwin. Siya po ang panganay kong anak. Napakagandang pangalan. Kasing ganda ng batang ito. Mas okay sana kung titingin ka sa akin, iha. Hindi na bang kita kakagatin? Batiin mo si Sir Edwin. Umayos ka. Sir, pasensya na po. Masyado lang po kasing mahiyain ang batang ito. Binati ni Celia si Sir Edwin, ngunit pahapyaw lang niya itong sinulyapan at agad din siyang nagbaba ng tingin dahil sa takot na nararamdaman sa lalaki. Mababakas naman sa mukha ni Sir Edwin ang pagnanasa sa batang kaharap dahil sa kakaiba nitong pagtitig sa kabuuan ni Celia. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Maring. Masyado nang malaki ang utang niyo sa akin sa pagpapagamot sa asawa mo. Kaya nga, para makabayad kayo ng paunti-unti, pagtatrabahuhan niyo ng anak mo. At bilang pakonsuelo, dahil sa naging tauhan ko naman sa tubuhan ng asawa mo, hindi ko naman uubusin ang sweldo ni Celia. Kalahati lang ang ibabawas ko para naman may magamit pa kayo para sa pambili ng gamot ng asawa mo.
at sa iba niyo pang pangangailangan. Naku, maraming salamat po, Sir Edwin. Malaking bagay po yun sa aming pamilya. Sabi ko na sa iyo, Celia, mabait talaga itong si Sir Edwin. Nanatiling walang kibo at nakayuko lamang si Celia. Magulo ang kanyang isip nung mga sandaling yun. At gusto ko ring ipaalam sa inyo na mula sa umaga hanggang sa tanghali, sa tubuhan magtatrabaho si Celia. Makapananghali naman, dito na siya sa mansyon magtatrabaho. Ang aking mayordoma na magtuturo sa kanya kung ano ang gagawin niya dito. Libre ang pagkain dito, Celia, at huwag ka mahihiya na magsabi sa akin o sa mayordoma kung may kailangan ka, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Ha, Celia? Opo, Sir Edwin. Matapos mag-usap, nagpaalam na si Maring at naiwan na ang kanyang anak. Lalong kinabahan si Celia nang bigla siyang akbayan ni Sir Edwin at pinisil-pisil nito ang kanyang balikat. Mabilis na tinanggal ni Celia ang kamay ng kanyang amo at dali-dali siyang lumayo ng bahagya sa lalaki. Oh, bakit parang takot na takot ka sa akin? Relax ka lang. Wala akong gagawin sa iyong masama. Pasensya na po kayo, Sir. Nagulat lamang po ako. Natatawang tinawag ni Sir Edwin ang kanyang mayordoma at inutusan na ituro kay Celia ang kanyang magiging silid. Doon lang nahimasmasan at nabawasan ang labis na kaba na nararamdaman ni Celia nang makalayo na siya sa matandang lalaki. Kinabukasan, hindi pa pumuputok ang araw sa silangan ay maagang ginising ng mayordoma si Celia. Dinala siya nito sa kusina at pinakain ng almusal. Mabait ang mayordoma sa kanya, kaya naging kampante siya roon kahit papano. Pagkatapos kumain ay tinawag na nito ang kanilang driver at ipinahatid na si Celia sa tubuhan dahil may kalayuan din ang taniman mula sa mismong mansyon. Pagsapit nila dito ay hinanap ng driver ang katiwala doon at ipinakilala nito si Celia kay Jeffrey. Pagkatapos ay nagmamadali na itong bumalik sa mansyon. Ikaw pala ang bagong trabahante dito na anak ni Mang Kanor. Siguro naman ay alam mo na ang mga patakaran dito, ano? Doon ka pumwesto sa gitna ng taniman at hanapin mo doon si Bertie. Magpaturo ka sa kanya ng mga gagawin mo. Sige po. Salamat po, Sir. Madali namang nakagaanan ng loob ni Celia si Berting. Mabait ang binata at itinuro nito ang tamang pagtatanim ng tubo. Nalaman niya na sa murang edad ni Berting ay ulilang lubos na ito at tanging ang lola na lamang ang kasama sa bahay. Kaya mas ginusto na lamang nito na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho dahil matanda na ang kanyang lola. Maging si Celia ay naikwento na kay Berting ang kanyang pamilya, kaya mas lalong nagkaunawaan ang dalawa. Mag-aalas 12 na ng tanghali at halos tirik na ang araw nang dumating ang katiwalang si Jeffrey at sinabi nito kay Celia na dumating na ang kanyang sundo mula sa mansyon. Tuwang-tuwa si Celia dahil makakapagpahinga na siya mula sa matinding sikat ng araw. Hinanap ni Celia si Berting upang magpaalam sa lalaki. Habang papalapit sa kanya ang binata ay nakita nito na biglang nalungkot ang kanyang kaibigan. Dali-dali itong lumapit kay Celia at may ibinulong sa kanya. Gulat na gulat naman ang dalaga sa sinabi sa kanya ni Berting, kaya namayani na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Kahit na anong mangyari, mag-iingat ka, Celia, ha? Natatakot ako, Berting. Anong gagawin ko? Hindi na nasagot pa ng binata ang tanong na yun dahil muli na namang tinawag ni Jeffrey ang kanyang kaibigan at minamadali na nitong makaalis si Celia. Isang malalim na buntong hininga na lang ang tanging nagawa ni Berting habang malungkot na nakatanaw sa kanyang bagong kaibigan. Samantala, habang nasa sasakyan ay naging pala isipan naman kay Celia ang mga sinabi ni Berting.
Dahil ito rin ang mga kumakalat na usap-usapan sa kanilang baryo na may mga kabataan ang nakapagtrabaho na sa mansyon ni Sir Edwin na pinagsamantalahan ng kanilang amo. Habang iniisip ni Celia ang mga bagay na posibleng mangyari rin sa kanya, ay hindi nito mapigilan ang mapaluha. Wala siyang magawa dahil mahirap lamang sila at baon sa pagkakautang kay Sir Edwin. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Berting nang muling makita ang kaibigan na si Celia. Celia, buti naman nakabalik ka pa dito. Oo naman, bakit? Anong ibig mong sabihin? Pilit na ngiti lamang ang naitugon ni Berting. Hinila niya sa dulo ng taniman si Celia upang walang makarinig sa kanilang pag-uusapan. Kunwari ay patuloy lang sila sa pagtatanim habang ikinukwento ni Berting ang nangyari sa kanyang mga kasamahan. Humugot muna ito ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Nakapagtrabaho na kasi yung dalawang kaibigan ko dun sa mansyon. Sa umpisa, dito sila sa taniman nagtatabas ng mga tubo. Pero hindi nagtagal, pinadala na silang dalawa sa mansyon. Mga 2 linggo lang ang lumipas, hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Hindi na sila nakauwi sa mga bahay nila. Ang sabi daw sa kanila ni Sir Edwin, lumayas yung dalawa at hindi na nila nakita. Pero hindi yun ang totoo. Nakita ang bangkay ng mga kaibigan ko sa bundok at halos bugbog sarado ang katawan nila. Diyos ko po, kawawa naman. At ang pinakamasakit, nalaman namin sa otoridad na ginahasa daw yung dalawa. Naku, bakit hindi nila pinaimbestigahan si Sir Edwin? Nag-imbestiga naman sila. Kunwari nga lang, isa sa pinakamayaman dito sa atin si Sir Edwin. Ano ba laban natin sa kanya? Yun nga ang mga naririnig namin eh. Pero wala akong magawa kahit na natatakot ako dahil malaki ang utang namin kay Sir Edwin. Masama ang loob ko kay nanay kasi ayaw niya akong pakinggan eh. Hindi lang ang mga kaibigan kong biktima ni Sir Edwin. Marami pa sila. Sa tuwing pupunta dito si Sir Edwin, yung iba nagtatago dahil pag natipuhan sila nung matanda, nako, ipadadala agad sila sa mansyon. Anong gagawin ko, Berting? Natatakot ako. Lahat naman tayo natatakot, Celia. Kaya nga hanggat kaya mong ingatan ang sarili mo, gawin mo. Hanggat kaya mong lumaban, lumabang ka. Hanggang sa makauwi sa mansyon, hindi na nawala sa isip ni Celia ang mga napag-usapan nila ni Berting. Simula nang malaman niya na totoo ang mga nababalitaan nila tungkol kay Sir Edwin, naging tulala na si Celia at naging magugulatin na ang dalaga. Kumusta, Celia? Okay ka lang ba sa trabaho mo sa taniman? O gusto mong dito ka na lamang sa mansyon? Po? Ano po yung tanong nyo, Sir Edwin? Bakit para kang nagulat sa tanong ko? Pasensya na po, sir. Marami lang po akong iniisip. Bakit? May nobyo ka na ba? Naku, sir. Wala po akong nobyo. Iniisip ko po ang kalagayan ni tatay. Hindi ko na po kasi siya nakikita ilang araw na eh. Dahil sa narinig na wala pang nobyo si Celia, mas tumindi ang naging pagnanasa niya sa dalaga. Ang swerte ko naman. Birhin pa ang batang ito. Ano po yung sinasabi nyo, sir? Ang sabi ko, kung saan mo gusto magtrabaho. Dito sa mansyon o sa taniman ng tubo? Doon na lang po sa taniman ng tubo. Wala naman po ako masyadong ginagawa dito dahil marami na po kayong mga katulong. Sayang naman po ang pinapasweldo nyo sa akin. Sige, ikaw ang masusunod. Gusto ko kasi na ang mga tauhan ko ay malayang makapagdesisyon. Mabait naman ako, iha. Basta masunurin ka lang. Salamat po, sir. Sige po, maghuhugas po ako ng mga pinggan sa kusina. Nginitian lamang ng matanda ang dalaga nang magpaalam ito sa kanya. Ang hindi alam ni Celia ay isa itong paraan ng pagpapanggap ni Sir Edwin upang makuha ang loob ng mailap na dalaga. Ilang linggo pa ang lumipas, nabawasan na ang pag-aalala sa isip ni Celia, lalo pat pinagbigyan ni Sir Edwin ang gusto niya. Nasa tubuhan na lamang magtrabaho pero sa mansyon pa rin siya pinauuwi ng kanyang amo.
Huwag kang maniwala sa kanya, Celia. Kinukondisyon lang niyang isip mo para kunin ang tiwala mo. Baka naman kasi nagbago na siya. Wala naman siyang ginagawa sa akin eh. Sa ngayon, oo, wala pa siyang ginagawa sa'yo. Basta ito ang lagi mong tatandaan. Mag-iingat ka sa kanya. Ang demonyo ay demonyo. Siguradong nagbabalat kayo lang yun. Ang buong akala ng dalaga ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit isang umaga, nagulat na lamang siya dahil nakaabang na ang kanyang nanay sa pintuan ng mansyon. Biglang kinabahan si Celia dahil aligaga ang itsura noon. O Nay, ang aga niyo naman. May problema ba? Anak, isinugod namin ang tatay mo sa ospital. Inatake na naman siya. Walang-wala na kaming pera. Kailangan siya maoperahan agad sa puso. Mahigit 200,000 piso ang kailangan niya, Celia. Ano po? Ang laki naman nun, Nay. Saan ko po kukunin yung ganong kalaking halaga? Sira, di mangutang ka sa amo mo. Kailangan ko pa bang sabihin yun sa'yo? Nanay naman. Hindi pa nga po ako nangangalahati sa paghuhulog ko ng utang natin. Mangungutang na naman tayo. Nakakahiya na po kay Sir Edwin. At anong gusto mo mangyari, ha? Hayaan na lang ang tatay mo dun sa ospital? Ganun ba, Celia? Hindi naman po sa ganon. Nahihiya po talaga ako mangutang kay Sir Edwin. Sa oras na may masama mangyari sa tatay mo, tandaan mo to, itatakwil kita. Yun lang ang huling sinabi ni Maring sa kanyang anak at galit na galit yung umalis. Naiwan naman na nakatulala si Celia. Hindi siya makapagdesisyon ng mga sandaling yon. Nagtatalo ang kanyang isip dahil ayaw niyang muling umutang ng pera sa kanyang amo. Ngunit ayaw niya ring ipagsawalang bahala ang delikadong kalagayan ng kanyang ama. Ilang minuto pa ay mas nanaig kay Celia na mailigtas ang buhay ng kanyang tatay. Kaya pumasok na siya sa loob at kinausap ang kanilang mayordoma. Nagsabi siya dito na gusto niya makausap si Sir Edwin. Oh, Celia, halika pumasok ka dito sa loob at pakisara mo yung pintuan. Sige po, Sir Edwin. Nanlalamig at nanginginig ang kamay ng dalaga habang ipinipinig nito ang pintuan ng silid ng kanyang amo. Halos hindi siya makalakad papalapit sa mesa ni Sir Edwin. At kahit na anong pilit niyang ikampante ang sarili, ay pabilis pa rin ng pabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa nerbiyos. Hindi yun nakaligtas sa paningin ng matanda. Sandali nga, ayos ka lang ba, Celia? Bakit putlang-putla ka? May sakit ka ba? Wala po akong sakit, Sir Edwin. Ang tatay po kasi, isinugod po nila ngayong umaga sa ospital. Delikado daw po ang lagay niya. Sir, kailangan daw po naming magbayad ng 200,000 piso para po sa kanyang operasyon. Ganoon ba? Para sa akin ay maliit na halaga lamang yon. Pero baka tumanda ka na lang sa pagtatrabaho sa tubuhan ay hindi mo pa ako nababayaran. Sir, parang awa niyo na. Kahit po mabaon ako sa utang, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mawala si tatay. Alam mo naman ako, ang pera ay pera. Hindi naman ako basta na lang maglalabas ng pera at ibibigay sa iyo ng walang kapalit. At dahil makatao naman ako, ay tatanungin muna kita. Okay ba sa iyo yun? Sige po. Ano po yun, sir? Ibibigay ko naman kaagad sa iyo ang kailangan mong pera. Yun nga lamang ay meron akong isang kondisyon. Pagsisilbihan mo ko hanggat gusto ko. At kailangan sumunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko sa iyo. At ito ang tandaan mo. Walang dapat na makaalam sa kasunduan natin kahit na ang pamilya mo. At huwag na huwag ka magkakamali na tumakas dahil kayang-kaya kitang ipadampot sa mga pulis dahil sa laki ng pagkakautang niyo sa akin. At kung halimbawa naman na makatakas ka sa akin, ang buong pamilya mo ang sisingilin ko. Nahintakutan si Celia sa mga sinabing yon ng kanyang amo. Pakiramdam niya ay mistula na siyang alipin na magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto nito nang marinig niya ang kasunduan na gusto noong mangyari.
Litong-lito ang kanyang isip ng mga sandaling yun at hindi niya alam kung magiging tama ba ang kanyang desisyon. Sir, pwede po bang pag-isipan ko muna yung mabuti? Akala ko ba'y kailangan mo na ngayon ng pera? Bawat segundo ay mahalaga, lalo pat nasa bingit na ng kamatayan ng tatay mo. Tapos ngayon, pag-iisipan mo pa. Sige, ikaw ang bahala. Ang sabi ko naman sa iyo ay makatao ko at ang gusto ko lang, tumbasan mo ang perang makukuha mo sa akin. Di nag-atubiling tumango si Celia at wala sa sariling tumayo sa kinauupuan at mabilis na nagpaalam kay Sir Edwin. Hindi niya kaya magdesisyon sa isang napakamaselang bagay dahil sa kanyang murang isipan ay takot ang namamayani sa kanya. Dali-dali siyang lumabas ng silid, ngunit habang papalayo ay nakikita naman niya sa kanyang isipan ang itsura ng kanyang ama na naghihirap sa ospital at tila umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang tinig ng kanyang ina na isinusumpa siya sakaling may masamang mangyari sa kanyang tatay. Ilang sandali pa, isang mahihinang katok ang narinig ng matanda mula sa labas ng kanyang kwarto. Pasok! Bukas yan! Sir Edwin, sige po, nakapagdesisyon na po ako. Basta po, ipadala na ninyong kailangan pera sa ospital dahil kailangan na po yun sa operasyon ni tatay. Nagliwanag ang muka ng matanda at hindi mapalis ang ngiti nito nang bumalik sa kanya si Celia at sumang-ayon sa kanyang kagustuhan. Sige ba, kung gusto mo ay sabay na tayong pumunta ngayon sa ospital para makausap ko ang mga doktor at madalaw mo na rin ang tatay mo. Pero tandaan mo, ang usapan ay usapan. Walang sino man na makakaalam sa napagkasunduan natin. Maliwanag ba? Opo, Sir Edwin. Habang patungo sa ospital ang dalawa, nakaramdam si Celia ng pagsisisi sa kanyang naging desisyon. Nagtatalo pa rin ang kanyang puso at isipan kung tama ba ang kanyang ginawa. Pakiramdam niya ay kusa siyang lumangoy sa isang kumunoy na alam niya na kanyang ikapapahamak. Naku, Sir Edwin, maraming salamat po sa pagdalaw. Isang karangalan po na nag-abala pa kayo na pumunta dito. Ano ka ba naman, Maring? Naging tauhan ko rin naman si Canor sa loob na mahabang panahon. At awang-awa nga ako kay Celia nung makausap siya na kailangan nga raw na maoperahan ang asawa mo. Kaya huwag ka mag-alala. Nakahanda na ang lahat para sa kanyang operasyon. At isinama ko na rin si Celia para naman makumusta niya ang kanyang tatay. Sir Edwin, Nay, pupuntahan ko po muna si tatay sa loob. Gusto ko po siya makita bago po siya maoperahan. Habang papalapit sa nakaratay na ama, hindi napigilan ni Celia ang pag-agos ng kanyang luha na nag-uunahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang dating matipunong pangangatawan ng kanyang ama ay butot balat na lamang. Hapis na ang muka nito at nakapikit na ang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Celia sa muka ng ama at hinaplos niya ang pisngi nito. Hinagod ang buhok. Tay, si Celia po ito. Pagaling ka po, Tay, ha? Huwag na po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat upang gumaling kayo. Mahal na mahal kita, Tay. Tila narinig ng lalaki ang sinabi ng kanyang anak. Gumalaw ang mga labi nito at bahagyang ibinuka ang mga mata. Mas lalong napahagulhol si Celia nang makita niya na narinig siya ng kanyang ama. Buong higpit niya itong niyakap at mistula siyang isang bata na ayaw nang bumitaw sa kanyang tatay. Ilang minuto lang ay pinasok na sa operating room si Mang Canor, kaya nagpaalam na rin si Sir Edwin kay Maring. Aalis na rin kami ni Celia. Marami pa kasi akong aasikasuhin. Kung may kailangan ka, pumunta ka lamang sa bahay, Maring. At siya nga pala, isasama ko si Celia sa isang business trip ko sa Maynila. Mabuti na yung alam mo kung nasaan ang anak mo. Ay, opo, Sir Edwin. Kahit saan mo siya isama, okay lang po. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyo, Sir.
Nagulat naman si Celia sa kanyang narinig dahil walang sinasabi sa kanya si Sir Edwin na isasama siya nito sa kanyang pupuntahan. Bigla siyang kinabahan at gusto niyang tumutol, ngunit matalim siyang tiningnan ng kanyang amo. Habang nasa loob ng sasakyan, katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawa. Tahimik si Celia habang nakatingin sa labas ng sasakyan at si Sir Edwin naman ay nakatuon ang atensyon sa kanyang pagmamaneho. Mahaba ang kanilang naging biyahe at habang tumatagal ay hindi na pamilyar si Celia sa lugar na kanilang dinaraanan. Sir Edwin, parang hindi na po ito yung daan papunta sa mansyon. Saan po tayo pupunta? Ngayon na po ba tayo pupunta sa Maynila? Baka nakakalimutan mo ng kasunduan natin dalawa. Pag-aari na kita ngayon at lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Maliwanag? Nagsawalang kibo na lamang ang dalaga. Takot na takot siya sa biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng kanyang amo. Ibang-iba na ito sa Sir Edwin na nagpapanggap na mabait sa harap ng mga tao. Noon lang naalala ni Celia ang mga sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Berting, kaya labis na takot ang kanyang naramdaman nung mga oras na yon. Mas lalong tumindi ang pagkabog ng dibdib ng dalaga nang pumasok ang kanilang sasakyan sa isang masukal na lugar na may makipot na daan. Sa dulo ng kalsada may isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Isang pagbusina lamang ng matanda ay may nagbukas na kaagad na isang matangkad na lalaki na mabalasik ang anyo. At habang papasok ang kanilang sasakyan sa malawak na bakuran, marami pang ibang kalalakihan ang nakita ni Celia na pawang may hawak na baril. Sige na, bumaba ka na dyan at sumunod ka sa akin. Nangangatog ang mga tuhod na bumaba ang dalaga mula sa sasakyan. Pakiramdam niya, mahihimatay na siya sa sobrang takot na nararamdaman. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng pagkailang dahil kitang-kita niya kung paano siya hagurin ng tingin ng mga kalalakihan na naroroon. Ang iba ay nagbubulungan at palihim na nagtatawanan habang siya ay tinitingnan. Pagpasok sa loob ng bahay, itinuro agad ni Sir Edwin kay Celia ang kanyang magiging silid. Yan ang magiging kwarto mo. May mga damit dyan at kumpleto mga gamit sa loob. Ang gusto ko ay magpahinga ka at pagbalik ko mamayang gabi, dapat nakaligo ka na. Teka sir, iiwan niyo po ako dito? Ayoko pong maiwan dito, sir. Hindi na sinagot pa ni Sir Edwin ang tanong ng kanyang tauhan. Sa halip ay ngumisi ito na parang nakakaloko at mabilis na lumabas ng silid. Narinig ni Celia na ikinandado siya ng kanyang amo mula sa labas. Dali-dali siyang tumakbo sa may pintuan at sinubukang buksan ang doorknob, ngunit nakakandado na yon. Nanlulumong napaupo na lamang sa gilid ng kama ang dalaga. Alam niyang ito na ang sinasabing usap-usapan tungkol sa mga ginagawang kahalayan ni Sir Edwin sa mga kabataan at kasama na siya ngayon sa mga magiging biktima ng kanyang amo. Habang iginagala niya ang kanyang paningin sa paligid, ay doon niya napagtanto na hindi na siya makakatakas pa. Bukod sa mga salaming bintana ay napapalibutan pa yon ng matitibay na bakal at maraming nakabantay na mga tauhan ang matanda sa labas ng bahay. Diyos ko po, bakit ganito nangyayari sa akin? Kung bakit kasi pinanganak pa ako mahirap eh. Tay, Nay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Samantala, Sir Jeffrey, hindi po ba papasok ngayon si Celia? Malamang hindi na. Nakita mo naman, mag-aalas 2 na ng hapon ay tinatanong mo pa.
Ang sungit naman ng kumag na to. Mukha naman baboy na lilitsunin, nakatakas lang sa maglilitsyon sa kanya. May sinasabi ka ba dyan? Wala po, sir. Mainit kasi, kaya siguro mainit din ang ulo ng mga tao dito. Talaga naman mag-iinit ang ulo ko sa'yo, Berting, kung hindi ka babalik sa trabaho mo. Tapos na ang break time ninyo, kaya magtrabaho ka na. Kinagabihan, dahil sa maghapong pag-iyak, ay hindi na namalayan ni Celia na siya ay nakatulog pala. Nagising na lamang ang dalaga na may tumatapik sa kanyang balikat. Nagpakilala itong kasambahay at niyaya na siya nito na kumain sa kusina. Maraming pagkain ang nakahain at dahil sa sobrang gutom ay naparami ang kanyang kinain. Pagkatapos noon ay inihatid na siya ng kasambahay sa ikalawang palapag ng bahay. At nang buksan nito ang pintuan ng silid ay nagulat si Celia dahil naroon si Sir Edwin. Wala yung pang-itaas na suot. Matapos magpaalam ng kasambahay sa kanyang amo ay mabilis na itong lumabas ng kwarto. Nangangatog naman ang buong katawan na napaatras ang dalaga. O Celia, nabusog ka ba sa mga pagkaing pinaluto ko para sa'yo? Opo, Sir Edwin. Lumapit ka nga dito, parang nandidiri ka naman sa akin. Sige po, sir. Anak ng... Ano ba? Ang bagal-bagal mo naman maglakad. Nandyan na po, sir. Nang makalapit na si Celia sa matanda, ay bigla nitong hinablot sa braso ang dalaga, dahilan upang mapasubsob yun sa dibdib ni Sir Edwin. Parang hindi ka pa naliligo Di ba sabi ko sa'yo kanina bago ko umalis ay maligo ka? Ano ko gaganahan sa'yo amoy pawis ka? Nakatulog po kasi ako kanina, sir. Sige po, pupunta po muna ako sa ibaba at maliligo po ako. At bakit? Sinabi ko ba sa'yo na bumaba ka? Andyan ang banyo ko at diyan ka na maligo. Bilisan mo dahil kanina pa ako nabibitin sa'yo. Halos mataranta ang dalaga dahil sa nararamdaman niyang takot kay Sir Edwin na sa tingin niya nung mga oras na yun ay isang halimaw. Habang naliligo, hindi niya mapigilan ang mapahagulhol. Pakiramdam niya ay masasadlak na siya sa isang lalaking ganid sa laman. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Lumapit ka na dito. Sir, pwede po bang ibang kabayaran na lang ang hingin niyo sa akin? Parang awa niyo na po, Sir Edwin. Aba, napakawalang hiya mo naman babae ka. Ang bilis ko magpautang sa iyo ng pera tapos dadramahan mo ako ng ganyan? Ang usapan ay usapan. Huwag mo akong susubukan. Dahil sa galit ni Sir Edwin, bigla yung tumayo at pinuntahan si Celia sa may pintuan ng banyo. Hinatak niya ito sa braso at kinaladkad papunta sa kama. Hindi pa yun nakontento. Sinalya niya pa si Celia sa kama kaya napasubsob yun. Habang nakasubsob ang muka ng dalaga ay biglang hinablot ni Sir Edwin ang tuwalyang nakatapis sa kanyang katawan at tumambad sa harap niya ang hubad na katawan nito na lalong nagpainit sa pakiramdam ng matanda. Sa wakas ay maaangkin na kita, Celia. Habang hinahaplos ni Sir Edwin ang maseselang bahagi ng katawan ng dalaga, ay sunod-sunod naman ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nandidiri siya sa ginagawa sa kanya ng matandang lalaki at maging ang kanyang sarili ay pinandidirihan niya na rin. Teka nga muna, hindi ako nasisiyahan sa ginagawa natin. Walang excitement. Nagulat si Celia nang bigla na lang siyang sabunutan ni Sir Edwin at habang ginagawa yon, sinasakal naman siya ng isa nitong kamay. Halos mapugto ang kanyang hininga dahil sa lakas ng pagkakasakal sa kanya. Sir Edwin! Hindi ako makahinga! Talaga? Yan ang gusto ko. Ang sarap mong pakinggan.
Nang makita ni Sir Edwin na nanghihina na si Celia, ay itinulak niya ang dalaga, dahilan upang mapasigaw yun, dala ng sobrang sakit nang tumama ang kanyang katawan sa sementadong sahig. Ramdam na ramdam niya ang sakit dahil wala siya ni isang saplot sa katawan. Alay! Ang sakit! Tama na po, sir! Maawa po kayo sa akin! Ano? Masakit ba? Parang hindi pa ako nasisiyan eh. Biglang nilapitan ni Sir Edwin si Celia at muli na naman niya itong sinabunutan. Nanlaban ang dalaga, ngunit mas malakas sa kanya ang kamay ng matanda. Pinagsasampal pa siya nito at tuwang-tuwa nang makitang pumutok ang kanyang labi at umagos ang dugo. Para yung baliw na tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Dugo? May dugo ang labi mo. Sir, parang awa niyo na po. Tama na. Tama na. Tila bingi ang matanda sa pakiusap ni Celia. Hinatak niya patayo ang dalaga at malakas na sinikmuraan, dahilan upang tuluyan na yung mawalan ng malay. Binuhat siya ng matanda sa kama at inumpisahan niya na itong gahasain. Hindi lang isa o 2 beses, magdamag siyang nagpakasasa sa murang katawan ni Celia. Nagsawa lang ito nang makaramdam na ng sukdulang kasiyahan, dala ng kanyang pagiging sadista. Samantala, kinabukasan na nagising ang dalaga. Halos hindi ito makagalaw dahil sa sobrang sakit ng kanyang buong katawan. Iginala niya ang kanyang paningin at laking pagtataka niya dahil naroon siya sa kanyang silid. Matamang pinagmasdan nito ang kanyang mga pasa sa katawan at doon lang niya naramdaman ang hapdi ng kanyang labi. Napaiyak na siya ng tuluyan. Pakiramdam niya noong mga sandaling yun ay napakadumi niyang babae. Nararamdaman niya na aping-api siya dahil sa kanyang kahirapan. Maghapon siyang hindi lumabas ng silid kahit na niyayaya siya ng kasambahay na kumain. Ang nasa isip niya lamang noong mga oras na yon ay ang mawala na sa mundo. Ngunit ang hindi niya alam ay mas masahol pa ang kanyang mararanasan nang muling dumating ng gabing yon si Sir Edwin. Halika nga dito, Celia. Ang balita ko'y hindi ka raw kumain maghapon. Ano gusto mo mangyari? Sinusuway mo na ako, ha? Wala ho akong ganang kumain, sir. Masakit po ang katawan ko. Naligo ka na ba? Sir, pwede po bang hindi na muna ako maligo? Ang sakit po kasi ng katawan ko at masakit po ang mga pasa ko. Anong tingin mo sa akin? Gagalawin kita nang hindi naliligo? Maligo ka! Bilisan mo at may sorpresa ako sa'yo! Napilitang maligo si Celia kahit napakasakit na mabasa ang kanyang balat dahil sa mga tinamu niyang sugat at pasa sa katawan. Kailangan niyang sumunod upang mabayaran ang malaki nilang pagkakautang. Halika dito! Ang bagal-bagal mo namang kumilos! Nang makalapit na si Celia sa gilid ng kama, inutusan nito ang dalaga na tanggalin ang tuwalyang nakatapis sa kanya. Nangingiming tinanggal ni Celia ang tuwalya at nang wala na siyang saplot sa katawan, ay inilabas na ni Sir Edwin ang isang latigo na ikinagulat ng dalaga. Ha? Sir, ano po yan? Latigo? Ngayon ka lang ba nakakita ng latigo? Napaatras si Celia nang biglang iwasiwas ng matanda ang latigo sa ere. Takot na takot siyang sumiksik sa isang sulok habang nanginginig ang buo niyang katawan. Celia, halika na rito. Huwag na matigas ang ulo. Sir, parang awa niyo na. Huwag niyo na po akong sasaktan.
Susundin ko lahat ng ipapagawa niyo sa akin. Hindi po pwede sa akin ang gusto mong yan. Gusto ko makakita ng dugo. Gusto ko makita na umiiyak ka at nagmamakaawa. Baliw ka! Wala ka na sa matinong pag-iisip! Baliw! Dahil sa narinig, nagpanting ang tenga ng matanda at kinaladkad nito ang dalaga papunta sa kama. Nang matumba si Celia ay buong lakas niya itong pinaglalatigo. Wala itong pakialam kung saang parte ng katawan tinatamaan ang dalaga. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan na kanyang nararamdaman habang hinahagupit ang dalaga. Nakakakilabot ang mga palahaw ni Celia dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Nang mapagod sa kanyang ginagawang pananakit ay bigla nitong sinuyo ang dalaga. Pasensya ka na, Celia, ha? Masakit ba? Mamaya, ipapagamot ko yung sugat mo. Hindi na lamang tumugon si Celia. Mga impit na iyak lang ang kanyang ginawa. Naramdaman na lang ng dalaga na inuumpisahan na naman siyang babuyin ni Sir Edwin. Hindi niya na nagawang tumutol. Nagmistulan na lamang siyang robot na walang emosyon. Nakatitig na lang siya sa kisame at sunod-sunod ang pagdaloy ng kanyang luha habang hinahalay ng matandang lalaki. Hindi lang ang sakit sa pisikal na katawan ang nararamdaman ni Celia. Maging ang kanyang kaluluwa ay malalim ang sugat na iniinda. Kinabukasan. Sir Jeffrey, ilang araw na po na hindi pumapasok si Celia. Wala po ba kayong balita sa kanya? Nako, wag mo nang hanapin yon. Baka natipuhan na ni Sir. Ganun? Bakit parang walang magawa ang batas? Bakit hanggang ngayon natatakasan niya ang batas? Psst! Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mong bata ka. Mamaya niyan ay may makarinig sa'yo. Parehas pa tayo malilintikan yan eh. Hanggang kailan ba siya mag-ahari-harian dito? Makapangyarihan ng pera. Tinatanong pa ba yun? At isa pa, maganda si Celia. Hindi talaga yung palalampasin ni Sir. Kung wala nga lang akong asawa, niligawan ko na yun eh. Wala, manglabot nga po kayo sa sinasabi nyo, Sir Jeffrey. Parang anak nyo na si Celia eh. Nako, tama na nga. Bumalik ka na doon sa trabaho mo. Ang kulit mo. Eh sir, total malapit ka naman kay Sir Edwin dahil ikaw ang katiwala niya dito sa tubuhan. Pwede po bang makibalita po kayo tungkol sa kaibigan ko kapag nakapunta po kayo sa mansyon? Para kasing kinakabahan ako eh. Nasa mabuting kamay na yun ni Sir Edwin. Samantala. Magandang tanghali, Maring. Kumusta na kayo dito? Naku sir, napadalaw kayo. Umupo po kayo. Eto, bumubuti na po ang lagay ni Kanor pagkatapos ng operasyon. Ay, mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, marami akong dalang groceries para sa inyo. Naisip ko kasi na baka wala na kayong pera kaya nagdala na ako. Ay, maraming salamat po sa grasya, sir. Ang bait-bait niyo po talaga. Kumusta naman po si Celia? Maayos ba siya nagtatrabaho sa inyo? Hindi po ba siya pasaway? Ay, wala namang problema sa anak nyo, Maring. Maaasahan siya at napakamasulurin na bata. Kung hahanapin niyo siya sa tubuhan at sa mansyon, wala siya doon. Gaya nga ng sabi ko, nasa Maynila siya dahil sa kanya ko ipinagkatiwala ang iba ko pang negosyo. Tagabantay lang naman siya ng isa sa mga groceries ko doon dahil wala akong tiwala dun sa mga tauhan na nadoon eh. Naku sir, maraming salamat naman kung ganon. Hindi na po siya mahihirapan na magtrabaho sa gitna ng init sa tubuhan. Marami po talagang salamat, Sir Edwin. Walang anuman, Maring. Basta kung may kailangan kayo, ipagbilin mo lang sa mayordoma ko, ha? Paano? Aalis na muna ako, may meeting pa akong pupuntahan. Sige po sir, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa napakaraming groceries na dala ninyo, sir. At maraming salamat sa pagdalaw nyo dito sa ospital. Napakadali talagang paikutin ng mga patay gutom. Habang papadilim na, nag-uumpisa na namang makaramdam ng takot si Celia.
Alam niya na napaparating na si Sir Edwin. Muli na naman siyang sasaktan nito at pagsasawaan ang kanyang katawan. Impyerno ang tingin niya sa 4 na sulok ng silid ng kanyang amo. At ilang minuto nga lamang ang lumipas ay nakarinig na siya ng mga katok sa kanyang pintuan. Pinaaakyat na siya ng kasambahay sa silid ni Sir Edwin. At gaya ng dati, suntok, sipa, tadyak at sampal ang nararanasan ni Celia gabi-gabi sa loob ng 1 buwan. At isang araw ay dumating na sa sukdulan ang paghihirap ng dalaga. Dahil sa matitinding bugbog ay bumigay na ang kanyang katawan. Hindi na yon nagising at humina na maging ang tibok ng kanyang puso. Agad na ipinatawag ni Sir Edwin ang kanyang mga tauhan. Oh, mga bata, dating gawi ha? Siguruhin nyo na patay na yan at walang ebidensya. Kilala nyo ako, kapag pumalpak kayo, magtago na kayong lahat. Mabilis namang tumalima ang kanyang mga tauhan. Isinakay nila ang katawan ni Celia sa isang truck na lalagyan ng mga tubo at tinakpan yon ng mga dayami upang hindi mapansin. Dinala nila ang katawan ng babae sa loob mismo ng tubuhan, sa pinakadulong bahagi na nakatiwangwang pa ang lupa. Hindi na yon sinita ng mga security guard dahil alam nila na mga tauhan din yon ni Sir Edwin. Naging maingat na ang matanda upang walang makitang ebidensya, kaya sa mismong lupain niya na ipinalilibing ang kanyang mga nagiging biktima. Ngunit kung walang apoy ay walang usok. Ang hindi nila alam, may mga matang palihim na nakamasid sa kanilang ginagawa. Mga tauhan to ni Sir Edwin sa kabila Anong ginagawa nila dito sa dulo ng tubuhan? At bakit hindi sila nagpaalam sa akin, samantalang ako namamahala dito? Lalabas na sana si Jeffrey mula sa talahiban na kanyang pinagkukublihan. Sisitahin niya sana ang mga yon, ngunit napaatras siya nang makita ang 3 sa mga tauhan ng kanyang amo na naghuhukay ng lupa. At nang masiguro nila na malalim na ang hukay, ibinaba nila ang katawan ng isang babae mula sa truck. Gulat na gulat si Jeffrey nang ihagis nila yon sa hukay at dinig na dinig niya ang malakas na tawanan ng mga kalalakihan bago nila yon tinakpan. Nangilabot ang lalaki at nanghihinang napaupo sa lupa. Hindi niya akalain na ang mga nagiging biktima ni Sir Edwin ay dun mismo sa tubuhan inililibing. Napakasama mo talaga, Sir Edwin. Bukod sa panggagahasa ay pinapatay mo rin pala ang mga biktima mo. Hindi na muna lumabas sa kanyang pinagtataguan ang lalaki. Siniguro niya na nakalayo na ang mga tauhan ni Sir Edwin bago niya pinuntahan ang lugar kung saan inilibing ang bangkay. Dali-dali niyang hinukay ang libingan at umaasa siya na buhay pa ang taong inilibing doon. Laking gulat niya nang makilala ang babae na si Celia. Agad niyang pinulsuhan ang dalaga at pinakinggan ang tibok ng puso nito. Tuwang-tuwa siya nang masiguro na may pulso pa at mahinang tibok ang puso ng dalaga. Agad niyang binuhat si Celia at dinala yon sa kamalig na imbakan nila ng mga pataba. Grabe ang mga pasa at bugbog mo sa katawan. Ay, gumising ka, Celia. Huwag kang bibigay. Eto, uminom ka ng tubig. Nakatatlong lagok ng tubig ang dalaga at unti-unti na itong nagkamalay. Ngunit wala yung tugon sa mga tanong sa kanya ni Mang Jeffrey. Nagsasalita ito ng kung ano-ano habang umiiyak at napansin ng lalaki na nanginginig yon dahil inaapoy na ng lagnat. Hindi malaman ni Jeffrey ang gagawin dahil ni isang gamot ay wala siyang maibigay. Kinumutan niya na muna si Celia at nagmamadaling umalis. Psst! Berting! Hoy! Halika nga dito! Bilisan mo! Po? Bakit po, sir? Sumunod ka sa akin sa kamalig. Madali ka! Sumimple ka lang at huwag ka magpapahalata na pupunta ka doon. Bakit po ba, sir? Ano meron sa kamalig?
Huwag ka na maraming tanong, basta sumunod ka na lang. Pagdating sa kamalig, gulat na gulat si Berting nang makita ang kaibigan. Halos maiyak siya dahil sa mga sugat at pasa ni Celia. Celia? Celia, si Berting to. Ano ba nangyari sa'yo? Huwag mo na munang kausapin niya kaibigan mo. Kahit ako ay hindi ko pa alam ang nangyari sa kanya. Kailangan niya madala sa ospital dahil delikado ang lagay niya. Palihim na isinakay ni Jeffrey si Celia sa kanyang sasakyan. Tinakpan niya ng lona at kung ano-anong mga dahon ang dalaga upang hindi ito makita ng mga security guard sa gate. Si Berting naman ay inutusan niya na magkita na lamang sila sa pinakamalapit na ospital upang walang makahalata na sila ay magkasama. Habang ginagamot si Celia ay ikinuwento naman ni Jeffrey kay Berting kung saan niya nakita ang dalaga. Napakawalang hiya talaga ng Sir Edwin na yan. Wala siyang kaluluwa. Demonyo talaga. Hindi dapat magtagal dito sa ospital si Celia. Mahirap na. Baka may makakita sa kanya at makarating pa kay Sir Edwin na buhay pa siya. Pwede bang pagkalabas niya dito ay sa inyo na muna siya tumuloy? Opo, sir. Para maalagaan po namin siya ni Lola. Magaling po yung manggamot gamit ang mga dahon. Wala kang pagsasabihan kahit sino, ha? Delikado ang buhay ni Celia. Pati tayo ay masasabit yan. Hanggat maaari, huwag mo na munang palabasin ang bahay ang kaibigan mo. 2 araw din ang inilagi ni Celia sa ospital. Hindi ito makapaniwala na nailigtas pa ang kanyang buhay at magkikita pa sila ng kaibigang si Berting. Grabe ang kahayupang ginawa sa akin ni Sir Edwin. Wala akong magawa dahil ikinulong niya ako at gabi-gabing sinasaktan. Marami siyang tauhan kaya hindi ko magawang makatakas. Oo nga eh. Swerte mo pa rin dahil nakita ka ni Sir Jeffrey habang binabaon na sa lupa. Demonyo talaga yung lalaking yun. Buhay ka pa nga, inililibing ka na. Masahol pa siya sa hayop. Pagbabayaran niyang lahat ng ginawa niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Gusto mo ba ipaalam ko sa nanay mo ang nangyari sa'yo? Wag! Hindi nila dapat malaman na buhay ako. Kapag nalaman ng nanay ko, siguradong ipapahamak niya na naman ako. Wala siyang pakialam sa akin. Ang mahalaga sa kanya, pera lang. Kung sa bagay, mabuti na yung si Sir Edwin ang mamroblema kung paano niya ipapaliwanag sa pamilya mo kung nasaan ka na. Oh, gising ka na pala, Celia. Kumain na muna kayo ng almusal ni Berting at pagkatapos ay gagamutin ko yung mga sugat mo sa katawan. Maraming salamat po, Lola Ikay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kung wala kayo ni Berting. Nako, huwag mong intindihin yon. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Eto, Celia, tikman mo tong pakbet na luto ni Lola. Masarap yan. Oo nga, mukhang masarap. Sige, akin na. Hindi pa na isusubo ni Celia ang pakbit ay bigla na lang yung nakaramdam na parang masusuka. Dali-dali siyang tumakbo sa lababo at hindi na mapigilan ang kanyang pagsuka. Ay nako, siguro ay nalamigan ka kaya ka sinikmura. Oh, eto, uminom ka muna ng salabat nang guminhawa ang iyong pakiramdam. Salamat po, Lola. Naku, mas dapat kang kumain ng almusal. Naunahan ka na ng lamig. Eto, pinagsandok na kita. Ayoko nang amoy ng pakbet. Nasusuka ako kapag naaamoy ko yan. Pasensya na po, Lola. Berting. Ay, ganoon ba? O eto, kumain ka na lang ng nilagang saba. Mainam yan. Ubusin mo yung salabat para lumabas yung lamig sa sikmura mo. Ano na nga palang plano mo kay Sir Edwin? Dapat managot siya sa lahat ng mga kahayupang ginawa niya sa'yo. Hindi ko pa alam. Mahirap lumaban kung wala kang pera. Masyado siyang maimpluwensya. Baka pati ang pamilya ko ay madamay. Yun ang banta niya sa akin. Hindi na kailangan ng pera, Celia. Gusto mo bang makaganti sa kanya nang walang kahirap-hirap? Po? Pwede po ba yun? Hindi po natin basta-basta matitinag si Sir Edwin, Lola Ikay.
Walang sinasanto ang barang ko, Celia. Kung impyerno ang naranasan mo sa kanya, ay dobleng impyerno ang matitikman niya. Wala, Lola Ikay, marunong ka pala mambarang. Nakakatakot naman po kayo. Matagal na akong tumigil, Apo. Pero nagagalit ako kapag may nalaman akong inaapi ng walang kalaban-laban. Paniguradong tatablan siya dahil masahol pa siya sa demonyo. Biglang naging interesado si Celia sa sinabi ng matanda. Gustong-gusto na niyang makaganti sa lahat ng ginawang pambababoy sa kanya ni Sir Edwin, kaya agad siyang nagdesisyon. Kailan niyo po umpisahan, Lola Ikay? Pero ang gusto ko po, matagal siya magdusa para maramdaman niya ang sakit. Huwag niyo muna siyang papatayin. Ang gusto ko ay pahirapan siya ng matagal. Pwede po ba yon? Kung yan ang gusto mo, mararamdaman niya na wala pa nga siya sa impyerno ay para na siyang nasusunog sa init. At kapag nangyari yon, matitigil na rin ang kanyang pambibiktima ng mga inosenteng kabataan. Naku, Lola, hindi po ba masama yung ganun? Masama na kung sama-sama, Apo. Pero yun lang ang tanging paraan na magagawa natin dahil hindi patas ang batas. Ang batas dito ay ang Sir Edwin na yan. Kaya paano natin malalabanan ang mga kaapihang dinanas, hindi lamang ni Celia, maging ang mga kaibigan mo na naging biktima ng taong yon, hindi ba? Sabagay po, Lola. Kung wala tayong gagawin, marami pa mabibiktima manyakis na yun. Samantala, Kumusta naman dito, Jeffrey? Wala bang problema sa tubuhan? Ay, magandang hapon po, Sir Edwin. Wala naman pong problema dito. Mabuti naman po, nakadalaw po kayo. Naparito ako dahil naghahanap ako ng panibagong kasambahay sa mansyon. May mairirekomenda ka ba sa akin? Ay, nasaan po si Celia? Hindi po ba nasa mansyon siya? Oo nga pala. Hindi ko nasabi sa iyo na nasa Maynila ngayon si Celia. Siyang namamahala sa isa sa mga grocery store ko kaya kailangan kong kumuha ng kapalit niya dito. Gusto ko yung bata pa dahil kung matanda na matigas na ang ulo niyan. halos magpanting ang tenga ni Jeffrey nang marinig ang mga kasinungalingang pinagsasasabi sa kanya ni Sir Edwin. Hayop ka talagang matanda ka. Napakasinungaling mong mamamatay tao ka. May sinasabi ka ba, Jeffrey? Ay, wala po, sir. Nag-iisip lang ako kung sino bang mairekomenda ko sa inyo. Bihira na lang po ang mga batang pumapasok dito sa tubuhan dahil po sa mga bali-balitang nawawalang mga trabahante dito sa atin. Hanggang ngayon ba hindi pa mamatay-matay ang chismis na yan? Wala naman silang pruweba na tayo ang may kasalanan sa kanilang pagkawala. Ay, ganun po talaga, sir. Kalat na po kasi ang balita sa buong baryo simula nung matagpuan ang bangkay ng dalawa nating trabahante sa bundok. Ay, natatakot na po sila. Hayaan mo sila. Kung ayaw nila dito, sa ibang baryo ko maghahanap ng mga gustong magtrabaho dito sa tubuhan ko. Palibase mga ignorante kaya naniniwala kaagad sa mga chismis. Hindi naman maiwasang matawa ni Jeffrey dahil galit na umalis ang matanda. Nang makaalis na si Sir Edwin, biglang lumitaw si Berting mula sa kanyang likuran. Ibinalita nito ang kalagayan ni Celia. Kinabukasan, maagang nagising si Celia dahil nagsusuka na naman ang dalaga. Nagising na rin si Lola Ikay nang marinig niyang sumusuka si Celia. Nagsalang kaagad ang matanda ng mainit na tubig at ipinainom yon sa kanya. Lola Ikay, nahihilo po ako. Ang mabuti pa siguro ay magpa-check up ka na. Hindi natin alam, baka nagkaroon ka ng komplikasyon dahil sa pananakit sa'yo. Gusto ko na nga po sanang magpa-check up. Ang problema lang po ay baka po may makakita sa akin at makarating pa sa hayop na yun na buhay ako. Magsuot ka ng salamin o kaya ay magbandana ka para lamang matakpan ang mukha mo. Wala naman sigurong makakakita agad sa'yo.
ako na lamang ang sasama sa ospital dahil may pasok pa si Berting. Sige po, Lola Ikay. Maraming salamat po. Matapos makapananghalian, nagpunta na sina Celia at Lola Ikay sa pampublikong ospital. Ilang oras din ang hinintay ng dalawa bago nila malaman ang resulta ng madalas na pagkahilo at pagsusuka ni Celia. Lola, lumabas na po ang resulta. Buntis ako. Buntis ako at dinadala ko ang anak ng hayop na yun, Lola. Ha? Ay, sige na. Umuwi na tayo at doon natin ito pag-usapan sa bahay. Baka may makakita pa sa iyo dito. Pagdating sa bahay, nag-hysterical na ang dalaga dala ng sobrang galit. Ayoko mabuhay ang batang ito, Lola Ikay. Anak to ng demonyo. Ay, teka muna, Celia. Ano ka ba naman bata ka? Maghunos dili ka. Walang kasalanan ang batang yan. Malaki ang kasalanan ng batang ito na nasa sinapupunan ko. Kaya wala siyang karapatan na mabuhay. Makakaganti ka naman sa lalaking yon. Babaragin ko siya, hindi ba? Kaya wag mo nang idamay ang batang yan. Bakit? Ano nangyari, Celia? Bakit nagkakagulo kayo? Bakit ka umiiyak? Buntis ako, Berting. Nabuntis ako ng matandang manyakis na yon. Diyos ko, anong gagawin mo ngayon? Ano pa nga ba? Gusto niyang ipalaglag ang bata. Uy, hala, Celia, wag, masama yun. Malaking kasalanan sa Diyos yan. Bakit, Berting? Yung kahayupang ginawa sa akin ng demonyong yon, hindi ba yung kasalanan sa Diyos, ha? Ay, yan nga rin ang sinabi ko sa kanya kanina, Berting. Walang kasalanan ng batang yan. Hindi niya ginusto yan na mangyari. Huwag ka muna magpadalos-dalos, Celia. Pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo. Kung alam niyo lang ang naranasan kong paghihirap sa kamay ng lalaking yon, isusumpa mo talaga siya. At ngayon, bubuhayin ko ang dugo ng kahayupan niya. Wala akong nararamdamang awa sa batang ito. Hindi na nakakibupa ang maglola. Nauunawaan nila ang nararamdaman ng dalaga. Sa nakita nilang itsura nito na bugbog sarado at ilang beses na hinalay, ay mahirap nga na magpatawad para sa kanya. Ilang araw na ang lumipas, hindi kumikibo si Celia. Madalas ay natutulog lang siya maghapon at minsan lamang kumain. Labis na ang pag-aalala ni Lola Ikay sa dalaga. Celia, baka kung mapano ka niyan, kumain ka naman kahit kaunti. Pasensya na po kayo, Lola Ikay. Wala po akong ganang kumain. Kailan mo nga pala balak na umpisahan natin ang pambabarang kay Sir Edwin? Huwag na po muna ngayon, Lola. May mas maganda akong plano para masaktan siya ng sobra. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. Hindi niya kayang saklawan ang mga iniisip ni Celia dahil alam niyang malalim ang sugat nito na matagal pa bago maghilom. Ilang buwan pa ang lumipas, lumalaki na ang tiyan ng dalaga. Lihim naman na natutuwa sina Berting at Lola Ikay dahil hindi itinuloy ni Celia ang plano nito na ipalaglag ang kanyang anak. At nang sumapit ang kabuwanan ni Celia ay aligaga ang maglola, lalo pa at isang napakagandang anak na babae ang isinilang niya. Naku, Celia, ito ng baby mo, ang cute-cute na bata. Mana sa'yo, ang ganda-ganda niya rin. Ni hindi man lamang nilingon ni Celia ang kanyang anak, kaya hinayaan na muna ni Berting na mapag-isa ang kanyang kaibigan. Samantala, Papasukin niyo ako. Gusto ko makausap si Sir Edwin. Ilang araw na akong pabalik-balik dito sa inyo. Palagi niyo na lamang sinasabi na wala siya. walang kamalay-malay si Maring na nasa likuran niya na pala ang kanyang hinahanap. Oh, Maring, bakit nag-eskandalo ka dito sa bahay ko? Bakit ayaw mo maniwala sa mga katulong ko na wala ako dito? Sir Edwin, andyan ka pala. Pasensya na po. Akala ko kasi ay nariyan ka lang sa loob ng bahay.
Ay, nako Maring, marami akong ginagawa sa buhay ko. Hindi gaya mo, nakahilata ka lamang sa bahay mo at naghihintay ng grasya mula sa anak mo. Magtrabaho ka rin ang hindi ka parating umaasa sa kanila. Nagpanting ang tenga ni Maring dahil sa kanyang narinig. Galit na galit nitong hinarap si Sir Edwin. Aba, Sir Edwin, iniinsulto mo ba ako? Oh, bakit ka nagagalit? Totoo naman naghihintay ka lang na abutan ng pera ng mga anak mo ah. Nandito ako dahil halos mag-iisang taon na hindi ko pa rin nakikita si Celia. At wala ka na ring nakukuhang pera? Bakit, Sir Edwin? Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Kung talagang nagtatrabaho pa siya sa'yo, bakit hindi niya na kami pinadadalhan ng pera? Alam niya naman may sakit ang tatay niya. Simple lang, ayaw na magpadala sa inyo ni Celia dahil natauhan na siya. Oo nga naman, ang laki-laki ng utang niyo sa akin. Tapos lahat ay ipinaako niyo na sa kanya. Nako, napagod na ang anak mo, Maring, kaya ayaw niya na magbigay ng pera sa inyo. Aba, ang galing din naman ng babaeng yun ah. Pwes, pakisabi sa kanya na isinusumpa ko siya at wala na siyang pamilyang babalikan. Galit na umalis si Maring na hindi na nagpaalam pa kay Sir Edwin. Sige, Maring, makakarating kay Celia. Makakarating sa anak mo na kasalukuyan ng kinakain ng mga uod. Ang mga bobot ignorante nga naman, napakadaling kausap. Ilang buwan matapos manganak at makapagpahinga ay kinausap ni Celia sina Berting at Lola Ikay. Lola Ikay, Berting, magpapaalam na sana kami ng anak ko. Maraming salamat sa lahat ng tulong niyo sa amin. Magtatrabaho ko at aayusin ko na ang buhay ko. At teka lang Celia, biglaan naman yata ang desisyon mo. At sigurado ka na dadalhin mo ang anak mo? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Hindi ba galit na galit ka sa anak mo? Baka masaktan lang yung bata. Okay lang sa amin na iwan mo siya dito habang nagtatrabaho ka. Ano ka ba naman, Berting? Isasama ko ba yung anak ko kung sasaktan ko siya? Gusto kong magbagong buhay na kasama siya. Mabuti naman kung nakapag-isip-isip ka na. O siya, kung aalis kayo ay sino ba naman kami para pigilan ka? Mag-iingat kayo mag-ina. Pero Lola, babalik po ako dito. Hintayin niyo ako para ituloy natin ang paghihiganti ko kay Sir Edwin. Magiging masaya ang buhay niya sa gagawin natin. Natanggap bilang isang serbidora sa isang restaurant si Celia. Kumuha siya na mag-aalaga sa kanyang anak habang siya ay nagtatrabaho. Matuling lumipas ang mga araw at hindi na mamalayan ni Celia na 15 taon na ang lumipas. Dalagitan na ang kanyang anak at lumaki ito na mabait at masunuring bata. Ito na ang tamang panahon, Sir Edwin. Anak, Joanne, halika dito. May sasabihin si nanay. Bakit po, Nay? Ang aga po ninyo nakauwi, ano kasi, anak? Nagpagamot ako. Mayroong malubhang sakit si nanay. May pakiusap sana ako sa'yo. Sige po, Nay. Ano po yon? Pwede bang tulungan mo ang nanay na magtrabaho? Kailangan ko kasing magpahinga muna. Kaya ikaw na muna sana magtrabaho. Opo, Nay. Titigil na po muna ako sa pag-aaral para makapagpahinga kayo at ako na muna magtatrabaho. Tamang-tama po, naghahanap ng tagahugas ng pinggan sa karinderya ng kaklase ko. Kayang-kaya ko po na maghugas ng mga pinggan. Naku naman, ang bait-bait naman ng anak ko. Pero may papasukan ka na. Huwag na dun sa karinderya dahil maliit lang ang kikitain mo doon. Ipapasok ka ng kaibigan ko dun sa isang mayamang tao. Gusto mo ba yon, anak? Kahit po saan, Nay, ang importante, gumaling po kayo. Wari may kumirot sa bahagi ng puso ni Celia ang huling salita na binitiwan ng kanyang anak. Bigla niyang naalala ang kanyang pagsasakripisyo noon. Gumaling lang ang kanyang tatay, ngunit ang naging kapalit ay ang pagkasira ng kanyang buhay. Gaya ng plano ng babae, nagbayad siya ng kakilala na magpapanggap na tiyahin ng kanyang anak at ipapasok nito si Joanne bilang kasambahay.
Nabalitaan ni Celia na laging naghahanap ng kasambahay si Sir Edwin at hindi nga siya nagkamali dahil sa ganda ng kanyang anak ay mabilis itong tinanggap ng matandang lalaki. Sige, Sir Edwin. Tanggapin mo ang karma na dapat lamang sa'yo. Matanda ka na nga, hayok ka pa rin sa laman. Pinalipas ni Celia ang isang buwan bago muling kinumusta sa kanyang kakilala ang lagay ni Joan sa mansyon. At ayon sa kanyang binayarang kaibigan, wala umano sa mansyon ang kanyang anak. Dinala ito ni Sir Edwin sa Maynila upang doon magtrabaho sa isa pa niyang negosyo. Palihim na natuwa si Celia sa natanggap niyang balita. Alam na niya ang nangyari sa kanyang anak sa kamay ng sarili nitong ama. Sige, Edwin. Pagpasasaan mong halayin ang sarili mong anak, gaya ng ginawa mo sa akin na hayop ka. Kinabukasan. Tao po, Berting, Lola Ikay, si Celia po ito. Ah, Celia, ikaw na ba yan? Hindi kita nakilala. Lalo kang gumanda. Naku naman si Lola Ikay, binola na naman ako. Kayo din ho, Lola, parang hindi kayo tumanda. Gaya pa rin kayo ng dati. Si Berting po, nasaan na siya? Wala na siya dito. Sa Laguna na siya nagtatrabaho. Simula kasi nung dinala mo si Joan ay nalungkot na siya. At hindi ko na rin siya pinagtrabaho sa tubuhan at baka kung ano pang mangyari sa kanya doon. Sunod-sunod na kasi ang nababalitaan namin na marami nang nawawalang trabahante sa tuwing pinalilipat ni Sir Edwin sa kanyang mansyon. Pati ang ibang lalaking kabataan ay kung ano na nangyayari. Ay, kumusta na nga pala ang anak mo? Bakit hindi mo isinama dito? Okay naman po si Joan, Lola. Hindi po siya nakasama kasi may pasok siya sa eskwela. Talagang malala ng pagkademonyo ni Sir Edwin kahit na matanda na. Eto nga pala, may pasalubong ako sa inyo. Kumain po kayo. Masarap po ang buko pie na yan. Nako, salamat. Alam na alam mo talaga ang paborito ko. Siya nga po pala, Lola. Gusto ko na pong umpisahan natin yung pambabarang kay Sir Edwin para matapos na ang mga kahayupan niya. Marami na siyang pinarwisyong tao. Makalipas ang ilang araw. Joan, halika dito. Bilisan mo. Sir, bakit po? Hindi ba sabi ko sa'yo maligo ka? Dapat kapag dumating ako, mabango ka na. Sir, maawa na po kayo sa akin. Pauwiin niyo na po ako sa nanay ko. At bakit naman kita pauuwiin ay napakasariwa mo pa? Ano, para isumbong ako sa mga pulis, ha? At gaya ng dati, walang nangyari sa pakiusap ni Joan. Naranasan niya rin ang mga naranasan ni Celia at ng iba pang mga biktima ni Sir Edwin na pahihirapan muna bago niya yon halayin. Nang magsawa na ay lupaypay na ang murang katawan ni Joan na walang nagawa kundi ang umiyak habang naghihilik sa tabi niya ang matandang hayok sa laman. Habang nakaupo sa isang sulok at umiiyak, nagulat si Joan nang biglang nagising si Sir Edwin na sumisigaw. Aray nga! Ang init! Bakit ganito? Para ako napapaso! Kitang-kita ni Joan kung paano mataranta ang matanda habang papunta sa banyo. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa loob at ang sunod-sunod na pagbubuhos nito sa katawan habang sumisigaw. Kahit naligo na ay hindi pa rin mawala ang init na nararamdaman ni Sir Edwin na parang pumapaso sa kanyang kalamnan, ngunit wala naman siyang makitang sugat o kung anumang pamamantal sa kanyang buong katawan. Nang hindi niya na makayanan ng init, ipinatawag niya na kay Joan ang kanyang mga tauhan at nagpadala na siya sa ospital. Araw-araw, sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi at 3:00 ng madaling araw, parating ganoon ang nangyayari kay Sir Edwin.
Kahit na ilublob niya ang kanyang katawan sa tubig, hindi nawawala ang init na kanyang nararamdaman. Maging ang mga inireseta sa kanya ng doktor ay baliwala lamang. Samantala, Gusto mo bang dagdagan ko na ang mga baon na gagamitin ko para mas lalong mainitan ng lalaking yon? Ano po bang mangyayari kapag dinagdagan niyo ang mga baon na gagamitin kasama ang inyong orasyon? Sa ngayon ay 5 baon lang ang ginagamit ko sa kanya. Umiinit lang ang kanyang pakiramdam pero sobrang sakit na yon sa kanyang mga kalamnan. Kung gagawin kong 10 ang bao na bababagahin ko sa magdamag ay magpuputukan na ang kanyang balat at magnananana ang kanyang sugat at magiging mabaho na ang amoy nito. Dahil bukod sa 10 bao, mas matinding orasyon ang gagamitin ko sa kanya. Sige po, Lola. Gusto ko yan. Kulang pa yan sa mga kahiyupang ginawa niya sa amin. Mga 1 buwan mo pong pahirapan ng lalaking yon. Bakit hindi mo pa siya tuluyan? 13 nagbabagang bao lang ay mawawala na ang lalaking yon sa mundo. Huwag mo na, Lola. Mas masarap tingnan na naghihirap siya dahil sa sobrang sakit. At sigurado, hindi na siya makakatikim ng mga pagkain gustong-gusto niya dahil nakaratay na lang siya sa higaan. Sige, ikaw ang bahala, Celia. kinabukasan, ganoon nga ang nangyari kay Sir Edwin. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagsisisigaw na naman ito. Mas matinding init ang kanyang nararamdaman, kaya natataranta na naman itong nagpunta sa banyo at naligo. Ilang minuto lang ang lumipas ay mas lalo pa yung nagsisigaw. Bakit ganito nangyayari sa balat ko? Kusang bumubuka at nagdudugo. Ang init! Kitang-kita ni Joan ang nangyayari sa matandang lalaki, kaya lihim itong natutuwa dahil hindi na siya masasaktan at mahalay pa ng matanda. Dahil sa nangyaring pagsusugat ng kanyang balat, napilitang magpa-confine sa ospital si Sir Edwin. Ngunit gaya ng dati ay hindi siya gumaling. Mas lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Hindi kayang gamutin ng anumang gamot at mamahaling pamahid ang mga sugat sa katawan niya at patuloy itong bumabaho at nagnanaknak. Isang araw, nagulat na lamang si Sir Edwin na magkaroon siya ng isang surpresang bisita sa ospital. Para siyang nakakita ng multo. Celia, patay ka na, hindi ba? Bakit ka na dito? Ako ang iyong sundo. Takot namang nagtakip ng kanyang mata si Sir Edwin. Ang buong akala niya ay malapit na siyang mamatay at meron na ngang sumusundo sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Celia sa naging reaksyon ng matanda na ang buong akala ay totoong minumulto siya ni Celia. Halika na, Edwin. Isasama na kita sa impyerno. Lumayo ka sa akin! Guardia! Guardia! Nasaan na kayo? Anong pakiramdam ng nakaratay at may nakakadiring sakit, Sir Edwin? At kaya nga pala ako nagpunta dito ay may napakahalagang sikreto akong sasabihin sa'yo. Sandali, lalapit ako dyan at ibubulong ko sa'yo. Ha? Ano? Hayop kang babae ka! Huwag mo akong pinagloloko! Nagulat ka? Bakit naman kita lolokohin? Sinira mo ang buhay ko, amanos na tayo. Sinira ko rin ang buhay ng anak mo. Sinungaling ka! Gusto mo lamang akong makonsensya, kaya mo ito ginagaw? Marunong ka palang makonsensya. Yung mga pambababoy mo sa lahat ng mga babaeng pinagsamantalahan mo, nakonsensya ka ba?
Sa oras na makalabas ako dito, ikaw ang una kong papatayin. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam na binaboy mo ang sarili mong anak na si Joanne. Tila mauupos ng kandila si Edwin nang malaman niyang anak nila ni Celia ang kanyang pinahirapan at hinalay ng paulit-ulit. Para siyang mababaliw nung mga sandaling yon. Pagkagaling sa ospital ay dumaan si Celia sa kanilang bahay upang makita ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Nay, kumusta po? Celia, ang kapal din naman ang mukha mo magpakita sa amin. Itinakwil na kita, kaya huwag ka na magpapakita pa rito. Grabe ka, Nay. Kung makatakwil ka sa akin, hindi mo man lang inalam kung anong impyernong naranasan ko sa mga kamay ni Sir Edwin. Hinanap mo ba ako at inalam kung ano nangyari sa akin? Hindi, di ba? Kasi puro pera na lang ang nasa utak nyo. Paulit-ulit akong sinaktan at ginahasa ni Sir Edwin. Hindi na napigilan pa ni Celia ang sama ng loob na kanyang nararamdaman, kaya umalis na lang yon nang walang paalam. Naiwan namang nakatulala si Maring sa sinabing yon ng kanyang anak. Nagpasya si Celia na puntahan muli si Lola Ikay at sinabi nitong pwede na niyang wakasan ang buhay ni Sir Edwin. May iniwan itong address sa matanda at inihabilin nito ang anak na si Joanne na kunin nila doon ang bata dahil may mahalaga raw siya na pupuntahan. Kinagabihan, sa silid ni Celia, hawak-hawak niya ang isang bote ng gamot at maya-maya pa ay nilagok niyang lahat ang laman noon. Ilang sandali pa, nakaramdam na siya ng pagkahilo at bumula ang kanyang bibig. Nagdilim ang buong paligid bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Yon! Ang sad naman. Sorry guys. Ayoko ng sad story pero yan talaga yung realidad ng buhay natin. Hindi laging masaya, meron din lungkot. Pero babangon tayo at magsha-shoutout ulit. Simulan po natin kay Nympha Morales. Hi po kay Riza Kamat, kay Zalhi Cruz. Hello po kay Rachel Ignacio, kay Eloisa Visco, kay Lorena Gulayaw. Hello po kay Leia Lomentigar, Joanna Ibanez, May Ann Infante, Jessa Mozo, Nika Negra from Chabi Lomentigar. Hello din po kay Colleen Parcon, Syra Castro at Celeste Ramos. Shout out po sa Gawaran Reyes at sa Black Vibora Tattoo from Madrid, Spain. Makapagpadagdag kaya ng tattoo dito. Pag umuwi po kayo ng Pilipinas, pakitatuan po ako. Joke lang po yan. Maymegs! Hi! Hello din po kay Jessie, kay Sayan, kay Andrea, kay Aljes, kay Jason at Bunso Jefferson, Junjun Margo at Zaiden from Jessica Sobremonte. Hello po kay Melve Cervera. Hi po kay Joshua Compas, kay Roslyn Jimenez, kay Elizabeth Dunca. Hi kay Joshua Espedida at Mark Angelo Espedida from Jerilyn Byron. Hi kay Ryzen, Cassandra, Stephanie from Mama Vanji, Sambile. Hello din po kay Rina Amelin. Shout out kay Rhea Buwan from Camotes Island, Cebu. Hi po kay Alma Naong, kay Shan Ann Reblinka, kay Marisa Gante, Galedo family from Babes. Hi Babes. Hi din po kay Joy Frias Vargas, kay Lent TV2, kay Amy Viray, kay Jade Guevara, kay Shiren Samantha Maynar. Hi kay Raquel Hasegawa, kay Marisa Villanueva. Hello din po kay Emma Dumato, Castillo family of Davao de Oro from Ma'am Janet Castillo. Hello kay Angel Baby, Maria Reg Dicache, kay Arlene Torquiza, kay Grace Kagsawa na nasa Jeddah. Ingat po kayo dyan, Mama. From Boss Federico Gana.
Hello po kay F. George Cheo Despi. Hi kay Ramil Fariolin. Kay Kai Zeni. Hello din po kay Josephine Marcaida. Hi kay Janet Cisneros. Kay Maria Grace Grefaldia. Kay Resel Galope. Hi kay Cleo Abalos. Kay Claire Macanas from Cavite. At kay Mercy Aninyon. Sa mga hindi po natin na shoutout, marami pa po tayong video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.